Villasis, Avel Drug Mall. Takbo na mga katagumpay. Punta na at ipagpatuloy na ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix 14 in 1 plus 1. Oh, ho, 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 ho. Merry Christmas. Merry Christmas. Ay, magandang araw po naman sa kanilang lahat, mga kaibigan. Merry Christmas. Sama-sama na naman tayo, mga kaibigan, sa ating po naman wala doon ng tagumpay sa kalusugan. Hatid ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, Rice Plus Herbal Capsule, at syempre ang iba pa natin mga herbal na mga produkto, mga kaibigan, na talagang pinagkakaguluhan na ngayon ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung ating po namang Rice Herbal Hot Tea, mga kaibigan. Dahil nga po sa po namang mga gatherings ngayon, panahon ng mga kabi-kabila ang Christmas parties, mga family gatherings, mga kaibigan, at kung ano-ano pang kainan ngayon po namang pagpasok po naman ng Christmas, kaya hindi po maitatanggi na hilig ng mga Pinoy ang kumain ang tuwing Kapaskuhan. May mga kasabay po ng masasarap na handa at masasayang kwentuhan ang panganib pa naman ng pagkakaroon po naman ng at saka ang panganib pa naman ngayon po naman Kapaskuhan. Ang dami po, mga kaibigan, na tawag dito, ang dami pong maling course ngayon ng kaya po naman ang ating Rice Herbal Hot Tea. Pinagkakaguluhan yan, mga kaibigan, dahil nga po sa takot ng mga lolo't-lola natin, ng mga nanay at tatay na lumurong ngayong Kapaskuhan. At kaya, mga kaibigan, ay naghahanap na rin ng Rice Herbal Hot Tea. At sabi ng opisina sa akin, bibigyan daw ako. Dahil baka tuluyan ng lumuro po naman sa Kuya Mga. Okay, kaibigan, sama-sama na naman tayo sa ano mo naman ng programa. Pwede kayong magpaabot ng inyo po naman mga mensahe sa ating po naman hotline, text line, 0969-2269-623. Again, 0969-2269-623. Alam nyo, isa pang mga nagiging ngayon, dahil po naman sa dami ng mga pagkain na po. Isa po sa mga pwede pong mangyari, mga kaibigan, ay yung mga makaranas tayo ng pananakit ng tiyan o yung stomach ache. Dahil po naman sa anda sa lamesa, mas madaming kasya sa normal lang mas madaming pagkain na pumapasok sa tiyan, mas malaki ang pressure sa doon po sa tinatawag nating ano nga ba yung nabasa ko? Pagwapo talaga, makakalimutan ko. Ayun yung esophageal, kung tama ako ng pronunciation, esophageal sphincter. Yan po yung muscle na siya nagtatago ng digestive food. Kapag mataas po yung pressure, umakit ang pagkain at acid na siya nagre-resulta po naman sa tinatawag na heartburn. Ang sobrang pagkain din po ay nakapagpapabagal ng buong digestive system. Kaya ako, mga kaibigan, ako personally, share ko lang po sa inyo. Dahil po naman napakahilig ko po sa pagkain. Halata naman po naman. Ako po ay natutunan ko dahil nagkakaroon ako noon ng acid reflux. Dahil po naman sa dami ng mga kinakain ko kahit gabi. Ngayon, iniiwasan ko na po yan, mga kaibigan, na kumain ng gabi. Dahil yun nga po, yun po yung parang mabalik yung kinain natin kapag nakatulong tayo.
Yun po yung ano ko. Bigla po akong nagigising. Kaya yun po. Pero tuloy na pong nawala yan mga kaibigan. Dahil po naman sa ating pag-iinom ng regular ng ating rice coffee. At hindi ko na ginagawa yung mga bawal para hindi na siya bumalik. Tuloy na siyang maalis mga kaibigan at matulungan mo din yung sarili mo. At yung ating rice coffee na siya pong nagre-repair ng problema po ninyo sa kalusugan. Ang nagiging problema po natin mga kaibigan, yung sinasabi natin na lagi, okay lang yan, may gamot naman. Diba? Yung mga tipong gano'n. Gano'n yung mga, gano'n yung mga sa pilosopo. Sige lang, kain ka lang ng taba, may gamot naman. Hindi po pala gano'n mga kaibigan. Napapakamarin po naman yung ating katawan. Na maglinis po ng ating ng ating po namang internal organs mga kaibigan. Tingnan nyo, parang sabi ko nga inihahalin tulad natin yung ating po namang kalusugan sa isang kanal. Maraming kung ano pong nakalagay. Siyempre, lilinisin po natin. Pag nilinis po natin yan na malinis na, nagiging maganda yung daloy ng tubig, di ba? Sa kanal, sa isang kanal mga kaibigan. Nandyan yung mga sebo, kung ano pa man, kung mga dahon, mga plastic, kung ano pa man ang nandyan mga kaibigan. Kapag yun po ay nilinis po natin mga kaibigan, nagiging maganda yung daloy ng tubig. Nawawala yung mga bara-bara. Pag nilinis po mga kaibigan, ikaw dahil gusto mo lagi nakikita yan malinis, ayaw mo nang tapunan yan ng kung ano pa man. Ano yung dapat nating gawin sa ating katawan? Kapag nilinis po yan ang ating po namang rice coffee, dapat i-maintain na po natin. Huwag na po nating tatapunan ng kung ano pa man ang dumi. Iwasan na po natin yung bawal para mapanatili po natin maganda yung ating kalusugan. Ganun din lang po yan sa ating kalusugan. The same. Yung pong sinasabi po natin na paglilinis po naman ng kanal. Diba? At sana po naman ay gawin po natin yan dahil diba? Kung gusto mo talaga natin maganda yung ating kalusugan. Alam nyo, halos lahat ng mga pagkain inihahanda po naman nating mga Pinoy tuwing Pasko at saka bagong taon, mayaman po yan sa sugar at saka yung fat. Kaya nga po yung ating mga nanay ngayon ay talagang mga lolo't lola, mga nanay at tatay, talagang nagpapasiguro po ng ating rice herbal hot tea. Diba? Dahil yan po yung tumutunaw ng mga taba-taba, yung mga extra fat sa ating po namang katawan na siyang magiging resulta ng napakadami natin kinakain na mayaman ngayon sa sugar at fat. Maparehas po ng pagtaba. Ang taba po ay nakakapagpabagal po ng pagtunaw ng pagkain at maaaring maging sanhi ng reflux. Yun po yung sinasabi ko na nangyari po sa akin mga kaibigan. Ang ilang pagkain pong maaaring magdulot ng reflux, tsokolate, yung ordinaryong kape, alak, mints mga kaibigan, at yung mga acidic na mga pagkain. O kaya po naman, kapag yan po ay na-resolve na, dahil po naman sa pag-iinom natin ng regular ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1, huwag mo nang gagawin, huwag mo nang uulitin para hindi na muling bumalik pa naman ang dumi ng inyong po namang katawan na nagiging sanhi po naman ng karamdaman. Ano po? Huwag po sanang sumagi sa isip natin yung kasabihan na okay lang yan. Diba? May gamot naman. Hindi po ganon. Parang sa school. Nagpapasaway ka. Tapos sinabihan ka ng teacher mo na huwag kang lalabas kapag hindi pa tapos yung klase. Pero patuloy mo pa rin ginagawa mga kaibigan. Siyempre magagalit sa iyo yung teacher mo. Sino ba naman ang matutuwa niyan sa iyo? Ganun lang naman kasimple yun mga kaibigan ng explanation natin yan.
Alam nyo, isa po sa mga nakakapag-trigger pa rin ng sakit ng tiyan o kaya nagkakaroon nag-trigger sa atin para magkaroon tayo ng karamdaman. Ngayon po namang holiday season. Ano po? Ay yung tinatawag na holiday stress. Alam po ba nyo yun? Ito po ay maaari magdulot din ng pagiging sobrang abala sa pamimili ng mga regalo, pagluluto ng mga handa, paglilinis ng bahay o problema sa pamilya. Holiday stress. 'Di ba? Isa-isahin po natin. Kapag kayo po ay nai-stress na ano kayang bibiling kong regalo para sa kanya, para sa aking mga inaanak, para sa aking mahal sa buhay. Kapag ikaw po ay nai-stress tungkol po dyan, dahil hindi mo ma-identify kung ano talaga yung bibilhin mo, nai-stress po tayo. Diyan po pumapasok mga kaibigan. Lalong-lalo na kung nag-iisip ka na bibilhan mo ng regalo pero wala ka namang pera. O kaya, ang isa pa mga kaibigan, kapag sinabi mo pero ang ulo ng iba na hindi mo kayang bilhin at hindi mo kayang ibigay sa kanya, holiday stress po yung mga kaibigan. Yung pagluluto ng mga handa mga kaibigan, lalong-lalo na kung ang niluluto mo mga kaibigan o kaya ang gusto mong lutuin ay hindi mo mabili yung mga sangkap dahil kulang na naman sa pera. Stress na naman yan mga kaibigan. At lalo pa mga kaibigan, kung pagod ka na, ikaw na yung namalengke, ikaw pa yung magluluto. Dahil yung mga kasama mo sa bahay kung saan-saan pumupunta. Ang gusto kumain lang ng kumain. Kapag handa na, saka mo tatawagin. Stress na naman yan mga kaibigan. At eto pa, dagdagan mo pa na ikaw na ngayon namalengke, ikaw na ngayon nagluto, ikaw pa yung maglilinis ng bahay. Nai-stress ka dahil hindi ka pa nakapaglilinis ng bahay dahil may mga bisita kang darating, stress ka nun mga kaibigan. Kaya dapat hindi po ganun. Isa po yan sa makakapagbigay sa iyo ng karamdaman, ng iba't ibang uri ng mga karamdaman na pwede pong magbigay ng problema sa inyo po namang kalusugan. Diba? Ang holiday stress mga kaibigan ay pwedeng mauwi sa heat burn, ang pananakit at saka yung pananakit ng tiyan mga kaibigan. Ano po yung mga dapat natin gawin mga kaibigan? Na-identify natin yung mga problema, bigyan natin ng mga solusyon. Diba? Unang-una mga kaibigan, syempre yung sinasabi ko dahil ngayon nagsisimbang gabi na tayo mga kaibigan. Sa umaga pa lang, pagising niyo po mga kaibigan, kailangan niyo na mag-init ng tubig. Bago kayong pumunta ng simbahan mga kaibigan, early in the morning, para po naman sa simbang gabi. Sa Misa de Gallo. O yung 9-day novena. Ano ba ako? 9 mornings. Na magsisimba tayo mga kaibigan, sa umaga pa lang, unang-una, kailangan mo na, okay, gabi pa lang mga kaibigan, mag-init ka na ng tubig. Lalagay mo na sa termos para po pagka umaga mainit pa siya. Pagising mo mga kaibigan para mabuhayan ka. Ano po, ha? Dahil malamig yung early in the morning mga kaibigan, uminom ka na ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Dahil nakapagpapaklarado ng isip. Kasi baka kung imbes na sa simbahan ka po ay napunta ka po doon sa ibang lugar kasama ang iyong jowa. Paalam mo sa bahay, sisimba ka. Ang simba ay 1 oras. Inabot kayo ng 3 oras. Mali po yun. Ha? Dapat sa umaga pa lang mga kaibigan, early in the morning, first time na gagawin po ninyo sa umaga. Ano pag nainom ng
ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Unang solusyon po yan mga kaibigan. Pangalawa, kailangan po pinaplano po yung lahat. Planuhin yung mga kakainin. Hindi talaga maiiwasan mga kaibigan na hindi tayo kumain ng madami. Lalo na't kung ang mga paborito mong pagkain ng nakahain, isipin kung anong pagkain ito kung gustong kainin. Lalong-lalo na yung mga hindi mo nakakain mga kaibigan. Pero kung every day naman ay karne yung kinakain mo, wag ka nang tumira ng karne ngayong Kapaskuhan. Di ba? Maaring dumagdag pa nito basta't isang serving na lang. Di ba? Tikim na lang. Tikim. Ha? Tikman na lang. Huwag yung lahat ng putahe, titikman mo sa isang malaking plato. Sa araw-araw mga kaibigan. Sa araw bago yung handaan. Mas maigi po kung may mga masustansyang pagkain kang kinakain. Mainam na punan po yung tiyan mga kaibigan ng mga gulay na mayaman sa fiber dahil makakatulong po ito sa normal na pag-function ng mga ng gastrointestinal tract, ang kanal na dinadaanan po ng pagkain. Siya po yung maglilinis po niyan. Pero kung uunahin po ninyo yung ating rice coffee, sa gabi, bago kayo magkalang mga malhati, ay, nako. Ano ba sa inyo mga kaibigan? Parang nilinis po naman ng parang binacuum mga kaibigan yung inyo po namang katawan. Nilinis po naman ng ating po namang rice herbal products mga kaibigan. Nasabi ko na to mga kaibigan, sa pagnguya ng pagkain, bagalan lang po yung yung pasosyal, pangmayaman na pagnguya. Hindi po yung pang hampas lupa na parang mauubusan. Dahil para makadami. Hindi po yan dahil napakarami po ng pagkain. Bagalan lang po yung pagnguya mga kaibigan. Ano po? Bago po ito lunukin. Hindi lamang tuwing holiday season ito ginagawa po ng araw. Dapat natin gawin po yan mga kaibigan. Dahan-dahan lang. Sabi ni sa awitin ni Maha, dahan-dahan ni Maha ba yan? Tama ba ako? Basta. Kasi mga kaibigan, malaki po yung nagagawa ng nag-aayos sa buong digestive system. Ito naman, limitahan ang pag-inom ng alak. Yung mga taong ayaw diba? Limitahan po naman ang pag-inom ng alak dahil pwedeng ma-irritate po naman ng alcohol ang gastrointestinal tract at mag-trigger po yan sa heartburn mga kaibigan. Tapos kumain, galaw po pag-ayos, pag-inis ng mesa o magabag-usap-usap sa mga bisita habang nakatayo at habang nakarating naman sa ina po ng mga bakuran, kausapin po naman ang mga bulaklak mga kaibigan. Maaari kasi makaranas ng heartburn o acid reflux kapag humilata agad pagkatapos kumain. Which is yun naman talaga yung ginagawa natin na malimit mga kaibigan. Pero ngayong alam mo na, dapat po naglalakad-lakad po kayo. Bago po naman, o kaya pagkatapos kumain mga kaibigan dahil kailangan po ng katawan natin na paganahin muna natin. Tinutunaw pa siya. Kung ihiga ka na, maihinto rin po mga kaibigan yung pagtrabaho ng tiyan natin mga kaibigan. Yung panunaw natin, hihinto rin. Hindi agad matutunaw yung mga kinain po natin mga kaibigan. Kaya pwedeng magkaroon ka ng reflux. Diba? Uminom ng maraming tubig mga kaibigan. Mas maigi kung ang iniinom mo na sa mga handaan yung mga kaibigan, mas maigi po kung meron tayo dyan rice herbal, extreme herbal juice.
napakaganda po niyan mga kaibigan na yan po yung gagawin po nating inumin. Anulak. Diba? Uminom po ng maraming tubig. Kailangan ito araw-araw, lalo na sa araw na madaming matatamis at mamantigang pagkain ang kinakain natin. Ang tubig po mga kaibigan ay nakatutulong sa pagpapabilis ng digestion. Sikaping makainom ng 6 hanggang 8 basong tubig araw-araw. Kapag madali pong sumasakit ang tiyan mga kaibigan, dapat ay piliin pong putahe lamang ang kakainin. May mga pagkain na madalas ay nabubulot ng pananakit ng tiyan. Diba? O, ganun lang, ha? Ganun lang po mga kaibigan, lalong-lalo na sa mga lolo't lola natin. Yan po ay gustong ipaabot sa inyo ng ating opisina. Paalala lang po sa inyo, ha? Mga lolo't lola at siyempre sa mga nanay at tatay. Paano ba yan mga kaibigan? Paano po ay... Sinabot na naman ang oras para mo ang paalam sa ating programa. Hanggang sa muli po naman ang pagsasama-sama natin sa ating mga bigyan ng talakay sa Kalisagan. Rice to rice to ng mga produkto. Si Kuya Boy po naman, maraming salamat. Merry Christmas! Kami ay may pangarap simula pa noon. Sana'y makamta namin sa madaling panahon. Ngayon nabigyan na ng pagkakataon. Hangad naming ibahagi ang mga Pilipino. Pagharap namin ang pagkakaisa. Payapang lipunan, walang pangamba. Lahat ay tulong upang umunlad. Maging masayang bansa ang Pilipinas. Dito sa Idol FM, layunin namin makasama kayo. Bawat sandaling makapiling ninyo, umaapaw ang puso sa saya't pagmamahal. Aming adhika, maibahagi ang pangarap sa inyo. Saan ka ng pulo sa bansa natin ito, maging idol tayo. Idol ng pagkakaisa, idol ng pagmamahal, idol ng lipunan, idol ng pamilya, idol para sa maging idol tayo. Idol na Pilipino. Ano ang radyo mo? Sa Bicol, Idol! Para kumpleto ang sustansyon na kailangan ng batang edad 6 buwan hanggang 2 taon, kainin ng pagkain mayaman sa carbohydrates, protein, vitamins and minerals, at fats and oil. Ang pagrumdum na inihatod sa Indukan, Adra, in Global Affairs, Canada. Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old. Available sa 420-gram pack. 189 pesos lang sa suggested retail price. Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 115 series 2021. Hi! Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan. Nauulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng Bright Future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Silka Green Papaya Soap. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Paunawa para sa lahat ng konsumidor ng APEC para sa ibayong pagsasaayos ng serbisyo ng inyong distribution utility na APEC. Nais po namin ipabot sa inyo na kami ay nagsasagawa ng malawakang pagpapalit ng mga luma at depektibong metro sa buong probinsya na ang layunin ay ang mga sumusunod upang maging
maging accurate ang reading ng konsumo ng bawat metro o kontador. Kalasin ang mga illegal na kontador. I-pull out ang mga metro ng matatagal ng inactive at disconnected na mga konsumidores. Sa pamamagitan po ng hakbangin ito ay may tatalagang tama at mababasa ng tama ang kuryenteng ating ginagamit. Ito po ay makakatulong ng malaki upang mapababa ang ating system loss. Ang perang ating matitipid sa mababang system loss ay ating magagamit para sa pagsasaayos ng ating mga linya ng kuryente para maiwasan ang mga unscheduled power interruptions. Nais po namin ipaalam sa lahat na ang pagpapalit ng mga lumang metro ay walang kaukulang bayad. Kaya't mahigpit po namin ipinapaalala muli na huwag magbayad sa sinumang nagpapalit ng inyong metro. Ang kailangan po lamang namin ay ang inyong pag-unawa at suporta. Patuloyin po natin ang mga kawani ng APEC at ang aming mga third-party provider sa inyong mga tahanan upang mapalitan ang inyong mga lumang metro. Maraming salamat po. #APEC Your Friendly Uraga. Sa umaga, napaka-importanteng merong hinihigop ang bawat isa. Kape, sabaw, ukwa, gatas, o dili naman kaya ay tiyaan. Sa ngayon, heto na ang kukumpleto sa inyong umaga. Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 + 1 Coffee Mix with Stevia. Tunay na bigas, tunay na wagas. May mga sangkap na Moringa, Alkaline Powder, Brown Rice Extra, Mangosteen Extra, Moringa Powder, Purple Corn Extra, Spirulina Powder, Stevia, and Tongkat Alice. Sold ng umaga mo kasangga. Mag-Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 + 1 Coffee Mix with Stevia. Tunay na bigas, tunay na wagas. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan, groceries, supermarkets, at mga butika dito sa inyong lugar. Masikat pa lang ang araw, todo ba na todo hataw sa sangkahan, bayanihan. Ikaw ako, tayo, kaagapay ang Unagro, pagkasama sa pag-asenso. Odds AV. Unagro, pagkasama sa pag-asenso. Let's go mga sis, mga bro. Sa Unagro, united we grow. Saklolo! May bulati ba mga baboy nyo? Never fear! Captain Latigo is here! Narito na si Captain Latigo, with Captain Latigo, all bulatego. Lahat ng klase ng bulate, tunaw at patay. Di tulad ng iba, may bulate pang buhay. Ligtas ang baboy nyo sa sakit at peligro. Kikita ang negosyo with Captain Latigo. Ang galing talaga! Narito na si Captain Latigo, with Captain Latigo, all bulatego. With Captain Latigo, all bulatego! Kami ay may pangarap simula pa noon. Sana'y makamta namin sa madaling panahon. Ngayon nabigyan na ng pagkakataon. Hangad namin ibahagi sa bawat Pilipino. Pagharap namin ang pagkakaisa. Payapang lipunan, walang pangamba. Lahat ay tulong-tulong upang umunlad. Maging masayang bansa ang Pilipinas. Dito sa Idol FM, layunin namin makasama kayo. Bawat sandaling makapilit ninyo, umaapaw ang puso sa saya't pagmamahal. Aming adhikain, maibahagi ang pangarap sa inyo. Saan ka bang pulo sa bansa nating ito? Maging idol tayo. Idol ng pagkakaisa, idol ng pagmamahal, idol ng lipunan, idol ng pamilya, idol para sa kaunlaran.
kapalaran. Maging idol tayo, idol na Pilipino. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kami nilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Doy kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Gaymi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin niyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dahil kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Ang tabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Uli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami. Ano ang radyo mo? Sa Bicol Idol!